So, grabe po talaga yung nararanasan nating pagmamahal at kabutihan mula sa ating Panginoon sa araw-araw po nating pamumuhay. Amen. So, gusto ko lang pong i-share yung isa po sa napakaraming ginawa ni Lord sa buhay ko po na kaligtasan at pagmamahal na ginawa niya po sa aking buhay. So, noong nakaraang taon po, taon ng 2024, ako po ay nagkaroon ng isang malubhang sakit. Noong January po hanggang March ng 2024, ako po ay nagkaroon ng sakit po sa utak. So, ang findings daw po ng mga doktor ay brain hemorrhage, kung saan yung kaliwang parte po ng utak ko ay nagkaroon po ng namumuo po na dugo. So, nung mga panahon po na yon, sobrang naghihirap po ako kasi sobrang sakit niya po sa ulo. Sobrang sakit niya po sa ulo at nung mga panahon din po na yon, hindi ko po maigalaw yung kanan ko pong kamay at yung kanan ko rin pong paa. So, hindi po ako nakakalakad at hindi ko rin po kayang tumayo. So, yung ganun pong klaseng sakit, ang sabi po ng mga doktor doon is nagkakaroon po ng ganun yung mga naaaksidente o natatamaan po sa ulo ng malakas. Pero wala pong nangyaring ganun sa akin. Kaya nagtataka po talaga kami ng mga panahon na yon. Bakit? Bakit po nagkaroon ng ganun? Ano po yung rason? And then dun po dumating sila Pastora Sara and si Pastor Jack po sa bahay po namin at sinabi po nila na minsan po yung reason ng physical na sakit is dahil po sa spiritual na sakit. Dahil may dinadala po tayong sakit sa puso natin na sobrang bigat po ng puso natin. Kaya ang nangyayari po, nagiging totoong sakit po siya na physical. At ang sabi po ng doktor sa akin noon, binigyan po nila ako ng 2 linggo para magpahinga. At nung mga panahon po na yon, sabi po nila, sa 2 linggo po na yon, kailangan pong lumiit nung dugo, nung pamumuo ng dugo. Natulog po ako noon ng sobrang bigat ng puso ko. Pero pagkatulog ko po, after ilang oras, bigla po akong nagising. Tapos may nahit po sa puso ko na word ni God. Na yung word ni God na yon is, I am your number 1 Savior. So nung nahit po sa puso ko noon, yung word ni God na, I am your number 1 Savior, dun po nawala yung takot ko, yung bigat, na kahit hindi pa natatapos yung 2 linggo na yon, alam ko na may plano si Lord. At sabi ko kay Lord, Lord, yung tiwala ko, 100% itataas ko na sa'yo. Hindi ko naiisipin ano yung reason or bakit nagkaganito, ipagkakatiwala ko na lang sa'yo, Lord. At nung 2 linggo na po na yun, nawala na po yung takot ko. At sa habag po ng Diyos, after po ng 2 linggo, thank God, lumiit po yung dugo sa aking utak nang wala po ako nung iniinom na gamot. At pagkatapos po ng 2 pa pong linggo, completely wala na po. Na-regain ko na po yung strength ko, yung lakas po ng katawan ko at nawala na po yung pamumuo ng dugo sa utak ko. At nagpapasalamat po ako kay Lord dahil dun sa binigay niyang kaligtasan na dahil po dun sa kaligtasan na yon, naging mas matatag, mas matibay po yung pananampalataya ko kay Lord. At maraming salamat din po kay Lord dahil nagpadala po siya ng mga tao, sila Apostle Rudy po, sila Pastora Sara, Pastor Jack, yung family ko po, at yung mga kaibigan at lahat po ng mga kapatiran na nag-pray po para sa akin. Maraming salamat po dahil dala-dala po ninyo ang word ni God at maraming salamat po kay God dahil doon ko po na-realize na yung buhay po ng bawat isa may purpose, na meron pong halaga yung buhay po natin, na yung simpleng paggising po natin sa bawat araw ay biyaya, regalo na po yun ni Lord. Kaya naman po ngayon na tumatayo po ko sa harapan, gusto ko po na ipakita na wala po talagang imposible at wala pong mahirap sa ating Diyos na buhay. Na yung atin pong buhay, kung bakit po tayo narito ngayon, may dahilan po yun, may purpose at may gusto pong gawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Praise God. Amen. Amen.